Atisa Manalo, inalok nga ba ng Thailand designer para sa kanyang gown na susuotin sa Miss Universe? Sang-ayon nga ba ang sambayanang Pilipino tungkol dito? Alamin natin ang balita mula kay Cynthia. Ngayong araw, litas ngayon na inalok ang ating pambato ng Pilipinas, Atisa Manalo, ng isang designer mula Thailand. Dahil nga sa pagtaas ng suporta kay Atisa, hindi na mapigilan ng support ng mga Pinoy sa kanya, pati na rin ng ibang bansa. Sa isang pagkakataon ay may isang sikat na designer sa Thailand ang nag-post sa social media patungkol sa gown ni Atisa na pwedeng ilaban sa competition. Payag kaya si Atisa sa alok ng designer na ito para sa paparating na pageant sa November. Ilan sa mga komento ng fans kay Atisa ay sana wag na lang tanggapin ang offer na ito dahil kaya naman ng Pilipinas na gumawa ng kakaibang gown para sa kanya. Maalalang kilala ang Pinoy designers na gumagawa ng unique costumes at gown ng international competition. Sa katunayan, may mga ilang kandidata noon at hanggang ngayon, ang kinukuha ay Pinoy designers para sa kanilang bansa. Nagpapakita lang daw ito na hindi na kailangan ng Pinas ng offer mula sa ibang bansa. May fan din naman na nagsabing kung maganda naman ang intensyon ng designer ay pwede namang tanggapin ito para mas kakaiba at patok sa araw na iyon. May fan naman na nagsabing sana hindi na lang bigyan ng time pa ni Atisa ang ganitong alok dahil kung ano man ang kaya ng mga Pinoy designers ay alam nilang wala itong katulad sa lahat. Proud naman ang lahat sa gawa ng Philippine designers. Tayo pa nga ang kinukuha ng ibang lahi para gumawa ng makabuluhang suot sa kanila. Sa kabilang banda naman, busy na si Atisa sa mga gagawin niya sa Thailand. Isa sa nagpa-trending kay Atisa ay ang pagbisita sa talk show program ni Tito Boy Abunda na Fast Talk. Binati si Atisa Manalo ng isang sparkle artist na si Jay Ortiga noong May 7, 2025. Ayon pa sa sagot ni Jay, isa lang daw itong admiration para sa nag-isang Atisa Manalo. Si Atisa ang bisita sa programa ni Boy Abunda at marami ang nagtataka sa biglaang pagdating ni Jay. Matyagang pinanood ng actor at model ang panayam sa beauty queen na ayon sa kanya ay nakilala lamang niya a months ago. Tinanong si Jay kung personal niyang sinusuportahan ang pagsali ni Atisa sa Miss Universe 2025 na magaganap sa Thailand sa November 21, 2025. Ayon pa nito, depende raw kung walang work. Nang matapos ang interview kay Atisa, lumapit agad si Jay sa beauty queen para ibigay ang bouquet of flowers na dala niya sa programa. Samantala, may bakas pa ng malaking pasa sa kaliwang tuhod ni Atisa na resulta ng pagkakadapa niya sa entablado sa evening gown competition ng Miss Universe Philippines 2025 noong May 2. Ang pagsali ni Atisa sa Miss Universe Philippines 2025 ang dahilan ng kanyang desisyong huwag ituloy ang pagkandidato bilang konsihal sa bayan sa Candelaria, Quezon. Naghain si Atisa ng kandidatura noong October 2024 pero binawin niya rin ito nang magpasyang muling subukan ang kapalaran sa beauty pageant. Hindi nabigo si Atisa dahil siya ang kinurunahang Miss Universe Philippines 2025 na katuparan ng kanyang pangarap. Sa kabilang banda naman ay taos-pusong pakikiramay ang ipinaabot ng kapamilya actress at TV host na si Ann Curtis sa naulilang pamilya nang nasawi na magkasunod na vehicular accident sa bansa itong nakaraang araw. Labis na ikinabahala ni Ann Curtis at ikinalungkot ang magkakasunod na trahedyang ito. Dapat daw na mas strikto at mahigpit na ang nabanggit na ahensya ng gobyerno sa mga driver at sasakyan pagdating sa usapin ng highest safety at licensing standards. Samantala, maraming netizens ang pumuri kay Ann Curtis dahil sa kanyang post. Komento ng netizen, sana may mga influencer ang gagamit ng kanilang platform para ituwid ang pagkakamali na nangyari sa bansa. Sabi pa ng isang netizen, pinasalamatan niya ang pagsasalita ni Ann Curtis. Proud daw siya nito. Marami kasi sa mga tao ngayon ang believe kay Ann Curtis dahil sa mabait ito at likas na matulungin sa kapwa. Ayon pa ng netizens, si Ann Curtis raw ay isang magaling na artist dahil patuloy itong nagpapakita ng pagmamahal sa taong bayan. Maalalang si Ann Curtis ay napapanood sa napakasikat na noon time show ngayon na It's Showtime kung saan mainstay siya nito. Sa
Sa tagal ng pag-host ng Kapamilya, masabi nilang proud sila sa husay at galing nito. Matagal nang napabilang si Ann Curtis sa It's Showtime dahilan na mas minahal pa ito ng mga sulit kapamilya at kapuso viewers. Isa siya sa mga host na hinanap-hanap ng mga tao. Pag present si Ann Curtis sa programa ay hindi sila nabuburingan sa show dahil sa positive vibes ng pananghalian. Isa daw itong libangan ng mga Pinoy maliban kay Vice Ganda at ibang host nito. Samantala, muling nagpaalala din ang kapamilya actress at content creator na si Ivana Alawi na bumoto ng tama sa paparating na midterm election sa May 12 ngayong Lunes. Sa kanyang recent vlog kung saan namigay siya ng pera sa mga mabubuting puso sa mga palengke vendors. At maraming natutunan ng dalaga na may kaugnayan sa estado ng mga mamamayan ng bansa. Ayon pa niya, ang dami daw niyang realizations matapos mag-vlog na napakamahal raw ng bilihin ng mga manok, isda at baboy. Papatuloy niya, lahat raw ng tao ay hirap na hirap. Kita raw ang struggle ng mga mangingisda. Kita rin daw ang struggle ng mga vendors sa palengke. Inilarawan din niya ang naging sitwasyon ng isa sa mga tendera sa palengke na sa kabila ng tumal ng binta ay nagawa pang tumulong at magbigay ng libreng isda sa matandang kakuntsaba nila. Sa huli muling militan niya ni Ivana ang kahalagahan ng pagboto ng tama at mga taong talagang may malasakit na paunlarin ng bansa. Gayon din ang comedian kapamilya host na si Vice Ganda ay may pahayag sa eleksyon. Proud na ibinandera ng Ann Kabugabostar ang kanyang pagsuporta sa kandidatura ni Attorney Kiko Pangilinan at Bam Aquino. Sa kanyang Facebook page ay binahagi niya ang videos kung saan matapang niyang ipinahayag ang pag-endorso sa dalawang senatorial aspirant. Nitong May 4, nagbahagi si Vice Ganda ng video kung saan makikitang nagbabasa siya ng mga profile mo ngayong eleksyon. Dahil dito marami sa mga fans ni Vice Ganda ang sumang-ayon sa kanyang pahayag. Si Vice Ganda ay napapanood din sa tahanan ng Showtime kung saan siya ang main host ng programa. Kabilang din siya sa mga nagpaplano at nagdi-decide kung ano ang magpapaganda ng noontime program. Marami din sa ngayon ang bumilib sa dedikasyon ng Ann Kabugabostar dahil kahit dumaan man sila ng challenges sa program ay tumayo pa rin sila para sa ikakabubuti ng palabas. Marami din ang nagsabi na iba talaga ang nag-isang Vice Ganda dahil iba kung magpapakilos ng noontime program. Pag present si Vice Ganda ay parang energetic ang environment ng It's Showtime. Umaasa talaga ang mga viewers sa patuloy na pagbibigay ng noontime program ng saya at papremyo para sa mga audience. Dahil din sa collaboration ng ABS-CBN at GMA Network ay nagdulot ito ng positive impact hindi lang sa kanilang network kundi maging sa mga viewers. Viewers daw ang always na panalo. Sana raw ay marami pang collaboration ng kapuso at kapamilya para mas mapapanood pa nila ang sikat na noontime show sa Pilipinas. Sa pagtatapos kaya ng contract ng ABS-CBN at GMA Network ay magre-renew pa kaya ang ABS to Kapuso Network. Ayon pa ng fans, posible raw na sa partnership ng dalawang network ay wala silang nakitang problema sa pagpapatakbo ng palabas nito. Aminin raw na mas dumami pa ang regular viewers at bagong taga-suporta. Mas visible na kasi ang palabas ngayon ng ABS-CBN dahil sa partnership ng ilang TV channels at ilang digital streaming platforms. Mas pinatibay pa ng ABS-CBN ang mga shows at tie-up sa mga networks nito. May netizen pa nagsabing proud sila sa Kapamilya Network dahil sa world-class na contents na ipinalabas nito sa tahanan nila. Hindi lang dito sa Pilipinas, nag-content sharing ang Kapamilya Network dahil pati sa ibang bansa ay nagkaroon din ng content production sa tulong ng ABS-CBN distribution. Mas lumakas pa lalo ito dahil nakita ng ibang bansa ang dedikasyon ng network sa kanilang mga viewers. Patuloy pa rin nila itong sinusuportahan at mas pinalawak ang partnership nito. Ayon naman ng netizen, basta ang production ng ABS-CBN ay kakaiba dahil never pa silang nabigot sa mga future plans nito kung saan hindi na ito ang mga palabas sa kabila ng walang prangkisa. Andyan pa rin daw ang network sa pagpuproduce ng high caliber content sa buong mundo. Innovate kung innovate talaga ang ABS-CBN para sa kakaganda ng mga shows nila para sa audience. Ngayong hapon, ano
naman kaya ang pasabog ng Kapamilya shows para sa kanilang episodes? Tulad na lamang ng FPG Spatang Quiapo at Pinoy Big Brother collab. Kayo, ano ang masabi nyo na inalok si Atisa Manalo ng Thailand designer? I-comment na kung sang-ayon ba kayo nito at huwag kalimutang i-subscribe ang ating YouTube channel.